Lahat magsabi ng praise the Lord. Ay manalangin. Dakila mapagpala naming Ama o Diyos ang banal, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo pinakamamahal na Panginoon, kami o Diyos ay labis nagpupuri, nagpapasalamat. Hallelujah na sa araw nito. Taglay namin ang aming kalakasan, kalusugan at pag-iingat at gabay sa bawat sa amin Diyos. Salamat minsanan pa sa bawat ito ang balagawa ang pinagpala at natapos na. Higit pangkilos mo sa aming kalagitnaan. At nato kami, O Diyos, sa pag-aaral ng mga banal na salita bago lahat ako lumalapit sa banal para na nagpapakumbaba, humingi ng awa ni kabagan sa kanyang pagkamali, mga pagkukulang, pagkasala sa pagkasaga ng akin. Wala akong magagawa sa ilamang humingi ng kaalaman, karoon kaalaman, talino, O Diyos. Hallelujah, malapagan ikaw maglagay sa akin, O Diyos, lalo pa sa pag-aaral ng mga banal na salita. Ikaw maglagay sa akin mga labi ng mga taga na maging pagpapala. Hallelujah, malapag yung katalinuhan ng pagkalubos sa amin, O Diyos, upang malaman namin, malapag noon, hallelujah, ang kahalaga ng iyong mga banal na sila. Pinakamamalapan ng pagpalain mo po kami, O Diyos, at sa pangalahatang panalangin ng aming mga magulang sa iyo, our dearly beloved noble pastor, Waldo Estrada Almeida and the prophet, minsan pa, sinasaway namin gawa ng kaaway, hadlang at pag-alinlangan, hindrance sa unbeliefs and doubt, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay, hallelujah, praise the Lord, nagpapaabot ng kataas-taasang pagsamba, kataas-taasang pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. I will give double honor and respect to our dearly beloved parents of the Lord. And we'll always remember the blessed preachings and teachings and legacy na iniwan sa ating dearly beloved noble pastor, Evangelist Waldo Estrada Almeida, dearly beloved noble assistant pastor Lina Comon Almeida, our dearly beloved Mama Dear, and our beloved Almeida children, Almeida family, at sa lahat po ng mga manugang mga apo, sa mga great-grandchildren ng ating dearly beloved parents in the Lord, at sa lahat ating mga magagawa, sa ubasan ng ating dakilang Diyos, sa pangalaga, pangasiwa po natin beloved order preacher, nanding manalang sa lugar nito ng Banggar, at sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat ating mga kapatiran, isang mapagpalang oras sa ating lahat sa matamis at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo din po nagpapaabot ng hallelujah, praise the Lord. A belated happy birthday po sa ating beloved Ate Rachel Almeida Esquera, ating beloved Ate Tin Almeida, praise the Lord, ng ating beloved Ate Peach po, ay karawan po kahapon. Nagpapaabot tayo ng pagbati ng happy birthday po. Puri ng ating mahal na Panginoon mo sa ating beloved Ate Tin Almeida. Puri ng ating dakilang Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sa lahat po natin mga kapatid na nagdinawang kanakarawan, belated advance happy birthday po sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po mga minamahal ay pinagpala sapagkat sa nung araw ng linggo, mga minamahal, last Sunday, mga minamahal, tayo ay nagdiwang ng ating 51st church anniversary ng ating banal na gawain, at tunay po na napakarami mga pagpapala at napakarami mga biyaya sa loob ng 51 years, mga minamahal. Sabi nga, fruit of signs, wonders, and miracles na ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos sa kanyang tunay banal na gawain, na kung saan mga preba, mga ebidensya, mga babalaghan, mga nangyayari na pawang hindi maisaysay ng mga tao, ngunit tayo ay maisaysay natin sapagat sa buhay natin naranasan natin ang tunay na pagpapala mula sa ating dakilang Diyos. Nakita natin ang mga signs, mga wonders, mga himala. Diba? Mga minamahal, signs, wonders, and miracles nakita natin. Amen. Ang iba mga tao, hindi sila naniniwala. Hindi nila pinaniniwalaan na may himala. Yung iba mga tao, hindi nila pinaniniwalaan na may mga milagro pa sa panahon na ito. Amen. Amen. Yung iba hindi niniwala sa mga signs, sa mga wonders na nangyayari dahil akala nila ang mundong ito na ang kanilang tahanan.
Pero tayo na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, signs na nakita natin ng mga himala, mga prueba, mga ebidensya, na nangyari at naganap sa tunay na banal na gawain, tunay na banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi nga ng Matthew chapter 16 verse 18, sinabi mismo ng ating mahal na Panginoon kay Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Amen. Sabi ng Biblia, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Sa ating mga patotoo na ating napakinggan, mga minamahal, sa ating mga nakita mga himala, mismo sa buhay natin, na kala natin, hallelujah, imposible na mangyayari sa buhay natin, o posible na mangyayari sa buhay natin. Pero ito po, mga minamahal, ay naging posible. Amen. Sa isang tao na napakahirap baguhin ang kanyang buhay, dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, ay totoong binago ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng mga doktor, walang medisina, sakit, at karamdaman ng mga patotoo ng mga kapatiran. Sabi ng doktor sa kanila, ipasa Diyos nyo na lang. Amen. Pero nung tayo ay naniwala, napakinggan natin ang pangangaral ng propeta ng Diyos, napakinggan natin, mga minamahal, pinangaral ang ating butihin at kagalang-galang, our really beloved noble pastor, Evangelist Wilder Estrada Almeida, the end-time prophet of the living God. Amen. Nung tayo nagliko sa ating dakilang Diyos, hallelujah, inuusig ang ating banal na gawain, tayo mismo, inuusig tayo ng ating mga kababayan, inuusig tayo ng mga kapitbahay natin, inuusig tayo mismo ng ating mga loved ones. Pero mga minamahal, still nandito pa rin tayo sa gawain. Dahil hindi nanaig ang kaaway ng Diyos. Bagkus ipinakita ng mahal na Panginoon sa atin ng kanyang mga himala, mga milagro at kababalagan. Amen? Kaya yung mga pag-uusig, paninira, hindi na natin pinapansin dahil alam natin, tayo ay nasa katotohanan. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Basahin natin, Matthew chapter 16 verse 18, at ihanda po ang Romans chapter 8 verse 37. Yan lamang po. Matthew chapter 16 verse 18. At isunod ang Roma chapter 8 verse 37. Ito po sa aklat ng Mateo 16 talaga po ay 18. Ano pong sinabi? At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ba sabi ng praise the Lord? Iglesia ang tinutukoy ng banalista ng mahal na Panginoon, matatag na iglesia. Amen. Hindi yung ganda ng mga katedral, hindi yung magagandang mga bahay-sambahan, kundi ang tinutukoy, itatayo tayo ng ating mahal na Panginoon, dahil we are in the body of Christ. Tayo ay templo ng Diyos, mga minamahal. Tayo yung tinutukoy, mga minamahal, itatayo ng ating dakilang Diyos. Tayo mismo yung iglesia ng Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, sa pamagitan ng ating paniniwala, sa pamagitan ng ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo yung iglesia ng Diyos na tinutukoy, na pinatatag at pinalakas, pinatibay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit maraming pagsubok, gawa ng kaaway, still nakatayo tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Still ipinapaabot natin sa Diyos ang ating pagpapasalamat sa mga kababayan natin, mga minamahal, pinapaabot natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga bawat isa sa atin may kanya-kanyang mga patotoo. Bawat isa sa atin ay merong mga kanya-kanyang mga himala na ginawa ng mahal na Panginoon sa buhay natin, mga minamahal, na sabi ng Biblia. Hindi ba natin alam na tayo ay templo ng Diyos? Kapag ikaw ay templo ng Diyos, sumasayo ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi, upon this rock,
I will build my church. Tinatag ang banal na iglesia na ito. 2 tao lang. Amen. Na ginamit ng Panginoon. Pero marubdob ang kanilang panalangin at pag-aayuno. Amen. Kahit maraming mga pag-uusig, maraming kahirapan, maraming mga tuligsa. Pero pinupuri nila ang Panginoon. Pinasasalamatan nila ang Panginoon. Amen. Kaya nga ang ating dearly beloved parents of the Lord, hindi sila naghanap ng pagtatayuan ng malaking bahay sa sambahan. Kundi ang kanilang ginawa, puro paghahayo, puro pagkukrusada, pagpapahayag ng kabutihan at salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Sabi, aanin natin mga minamahal, yung magaganda at mararangya na mga gusali na pag-uusan ng bahay ng gawain kung wala namang membro. Pero salamat sa Panginoon. Amen. Sa loob ng 51 years, sabi ng ating dearly beloved, hallelujah, praise the Lord, beloved minister Podge, mga beloved minister Willie James Almeida Comon, Almeida Jr., mga minamahal, sa loob ng 51 years, grabe mga pagpapala at himala ang ginawa sa banal na iglesyang ito. Ngayon, pagtutulong-tulungan ng mga tunay na mananampalataya na tayo na din ay magkaroon ng sarili nating bahay, sambahan sa main church. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Amen! Sabagat napakalinaw, mga minamahal na salita ng Diyos. Ito'y iglesia ng Diyos. Ito'y gawain ng Panginoon. Tayo mismo ang templo ng Diyos. Tayo mismo ay anak ng Panginoon. Hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay hindi niya pagpalain. Amen? Hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay hindi pasaganain. Hindi hahayaan ng Diyos na manatili tayo sa kasalanan. Hindi hahayaan ng Diyos na tayo ay mawalay sa Kanyang presensya. Hindi hahayaan ng mahal na Panginoon na malugmok tayo sa kabiguan, malugmok tayo sa kasalanan, malugmok tayo sa kahirapan. Hindi pahayaan ng Diyos. Amen? Kaya kahit pumipila ka ng maraming taon na paglilingkod sa Diyos, huwag ka manginawa, huwag ka magsawa na purihin ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Sapagkat hindi lamang ang mga material na pagpapala, hindi lamang ang pisikal na pagpapala, hindi lang ang pinansyal na pagpapala ang ibibigay ng mahal na Panginoon sa iyo. Matitiyak mo pa at masisigurado mo pa ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa iyo kapag ikay naglingkod sa mahal na Panginoon, sinsirong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi kayang agawin ng kaaway ang iyong pananampalataya. Hindi kayang agawin ng kaaway ang iyong paglilingkod. Bakit? Ang pangako ng Diyos, may kaligtasan tayo at matitiyak natin na tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? Sabi ng ating tinatalakay, tagumpay ng gawain, hindi tao ang nagbigay ng tagumpay. Amen? Hindi tao ang nagbigay ng tagumpay sa gawain ito. Amen? Kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na nakita ng Panginoon. Napakapalad natin. Amen? Na sa ating bansa, dito hinirang, dito pinanganak, the end-time prophet, our beloved world pastor, Evangelist Willie Estrada Almeida. Marami nagagalit. Bakit daw paulit-ulit natin binabanggit ang pangalan? Bakit laging paulit-ulit, mga minamahal, na sa ating mga panalangin, lagi natin binabanggit ang pangalan ng ating mga magulang sa Panginoon? Itong ilagay natin sa isip natin at sa puso natin, mga minamahal, lalo na mga Kristiyano, mga minamahal, na sila ay nakakilala sa Panginoon, pero nandun ang kanilang pagdadoubt, nandun ang kanilang pagkukwestiyon, mga minamahal. Itong ilagay natin sa isip at sa puso natin. Kung walang nakaluhod at nanalangin nag-ayuno sa atin, mga minamahal, hindi tayo aabot, mga minamahal, ng 10 taon, ng 20 taon, ng 30 taon na paglilingkod natin sa Panginoon. Kung walang nanalangin, nag-ayuno sa atin para tayo ay pagpalain ng Diyos. Amen? Nasa hamon ng buhay natin sa mundong ito, na pagtatagumpayan natin. Bakit? Dahil merong nakaluhod
Mayroong unang nanalangin sa atin. Hindi pa tayo ipinapanganak o wala pa tayo sa banal na iglesia at gawain ito, mga minamahal. Nandun na ang tuhod ng panalangin para tayo abutin ng Diyos. Amen? Amen? Nakalimutan kasi marami nagtatanong, bakit kailangan sila'y ginagamit na sa gawain ng Diyos? Sila'y ginamit sa gawain ng Diyos? Bakit kino-question nila? Hindi nila alam sa pamagitan ng panalangin na may pag-aayuno, yung karamdaman natin, yung sakit natin, yung problema natin nalutas, yung sakit natin ay pinagaling. Amen? Ayos sa mga patutuungan natin, dati wala na. 6 feet below the ground na nga ang pupuntahan natin. Pero dahil sa marubdob na panalangin at pag-aayuno, naabot ng ating parents in the Lord ang puso ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin ang Diyos. Huwag natin kalilimutan. Binabanggit natin sila dahil sila ang mga magulang natin sa Panginoon. Sila mismo ang nag-alay ng kanilang buhay. Isinakripisyo nila ang lahat ng bagay alang-alang sa ating kaligtasan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kung walang panalangin ng tunay na lingkod at propeta ng Diyos, kahit sino sa atin ay wala sa gawaing ito. Baka hindi natin nakilala ang tunay at mabait na Diyos. Baka hindi natin nakilala at hindi natin naranasan at hindi natin nakita ang mga himala, ang mga prueba, mga ebidensya na ang gawaing ito ay tagumpay na pinagkalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Akalain nyo, mga minamahal, tayo ay ilang taon pa lang sa gawain ng Diyos. Yung iba sa atin, 2 taon, 1 taon. Yung iba, maglilingkod pa lang sa malapakan, mag-uumpisa pa lang. Pero kanilang sineselebrate, ating sineselebrate, 51 years na. Tayo ay kabilang sa pagpapala sa loob ng 51 taon ng gawain ito. Isa tayo sa pinagpala ng ating dakilang Diyos. At magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Dapat nga magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Dapat talaga magpasalamat tayo sa Diyos. Amen? Amen? Dahil nga, minsan kahit yung ating mga loved ones, pag may sakit tayo, hindi tayo matulungan. Pero ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hindi tayo kaano-anong, hindi tayo kamag-anak, pero iniluhod nila tayo, ipinag-ayuno nila tayo, para ano? Para tayo ay magkaroon ng katiyakan na maging anak ng Diyos. Para malaman natin ang salita ng Diyos. Para malaman natin ang kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Para malaman natin ang halaga o ang kahalagahan ng pagpunta sa langit. Dahil hindi biro ang paglilingkod. May kasamang sakripisyo. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. May kasamang pag-uusig. May kasamang paninira. Pero mga minamahal, pag napagtatagumpayan natin, nakikita naman natin sa buhay natin, eto tayo, nasa gawain ng Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Amen! Kaya ngayon mga umuusig sa atin, yung mga umalimara sa atin na tayo ay wala daw sa katotohanan, sila ngayon ay hindi mo na makita. Hindi mo alam kung nasaan na sila. Pero ang banal na gawain ng Diyos, bawat gawain, pinagtatagumpay ng Diyos. Amen! Amen! Anong patunay na tayo tagumpay? Nararamdaman natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Basa. Romans chapter 8, verse 37. Dito po sa aklat ng Roma 8:37. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mananagumpay, Hallelujah. mapagtagumpay sa pamagitan niyoong sa atin ay umibig. Amen.
Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ihanda natin ang 1 John chapter 5 verse 4 and 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Ang sabi diyan, mga minamahal, sa Romans chapter 8 verse 37, nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. Amen? Amen? Sabi diyan, sa verse 36 muna tayo, kaya na nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na para mga tupa sa patayan. Sabi ng verse 37, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sino ba ang umibig sa atin? Sino ba ang ipinakilala ng ating mga magulang natin sa malapang noon na umibig sa atin? Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dahil bisa marami nag-iisip, mahal na Panginoon, ba't napakarami pag-uusig, napakarami kahirapan? Bakit hanggang walang kasaganaan sa buhay, walang pagpapala, walang biyaya? Akala kasi ng iba ganun. Kung kailan kami naglingkod sa mahal na Panginoon, bakit ganitong aking buhay? Kung kailan ako naglingkod sa Diyos, ba't parang lumalala yata? Parang nawawala na yata? Ba't parang lalong gumugulo? Hindi nila alam. Amen? Everybody say, praise the Lord. Pero ang katunayan, ang sabi ng Biblia, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa, sabi ng Biblia. Tayo higit pa sa mga mapagtagumpay. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sabi nga ng ating dearly beloved, praise the Lord, pagtapos ng pag-uusig, pagtapos ng pagsubok, ang kasunod nun, ang kapalit nun, kaginawaan at pagpapala mula sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kung itutuloy natin ang basa, ang sabi diyan, for I am, sa verse 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen? Sabi, hindi ang mga bagay na pansamantala lang. Amen. Sabi diyan, sabagat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen? Hindi makakapaghiwalay ang mga bagay na yan. Bakit? Dahil tayo ay pinagtatagumpay ng ating mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Basa. Dito po sa aklat ng unang Juan. Dito po sa aklat ng unang Juan, 5 talata po ay 4. Ganito po ang sinasabi, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya pala, tayo na mga Kristiyano, na pabilang sa gawain ito, tayo ay nagsasabing tagumpay. Tayo tagumpay na pinagpala. Tayo tagumpay na binago ang buhay. Tayo ay tagumpay na gumaling ating mga sakit karamdaman.
Amen. Bakit? Sabi ng Biblia, for whatsoever is born of God, tayo daw, mga minamahal, ay pinanganak sa Diyos o ng Diyos. Sabi diyan, whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Amen. Sapagkat ang sino mang pinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. Palakpakan natin ng Diyos. Sapagkat nung tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, tayo na born again, mga minamahal, ibinihis na natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Amen. Sabi diyan, at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan. Sa mga katuwid ay ang ating pananampalataya. Amen. Kaya napakalaga ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay kailangan may gawa. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Tayo naniniwala, tayo nananampalataya, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Sinusunod natin ang mga utos sa palutuntunan ng ating mahal na Panginoon. At nakita naman natin, mga minamahal. Amen. Kaya sabi ng Biblia, kahit singlit lang ng butil ng mustasa na mayroong kang pananampalataya, yung bundok na nasa kaliwa, kaya mong ilipat sa kanan. Amen? Kung anong hindi kayang gawin ng tao, kapag kayo mayroong pananampalataya, may paniniwala at pagsunod, paggawa sa kalooban ng Diyos, yung mga bagay na imposible, ito ay nagiging posible sa iyo. Amen? Yung imposible na mangyayari, pero sa atin nangyayari ang mga bagay na mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya wag tayong malungkot. Kung tayo lang ang dumadalo, tayo na lang naglilingkod sa mahal na Panginoon, tayo na lang yung nagpapatuloy sa ating pamilya, tayo na lang yung naglilingkod sa mahal na Panginoon, wag tayo malungkot. Amen? Bakit darating ang isang araw, yung tunay na tagumpay na ibibigay ng Diyos sa atin, yung tayo na ay magmamana ng langit at buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, siya ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Basa. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, 15, talata po 57. Tatapwat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Lakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say Amen. 2 Corinthians chapter 2 verse 14, pakihanda. Ang sabi diyan, mga minamahal, hallelujah, na salita ng ating mahal na Panginoon sa ating mga viewers, sa ating mga nandiyan, sa ating mga tahanan, yung ating mga kapatiran na sa ibang bansa, halos hindi sila makadalo, halos wala silang madaluhan na gawain. So sabi ng Biblia, salita ng Diyos, but thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Tignan nyo, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon mismo ang siyang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Amen? Hindi dahil sa ating galing, hindi dahil sa ating tunong, hindi dahil sa ating talento, hindi dahil sa ating karunungan at kaalaman, hindi dahil sa ating kayamanan o pagpapala na natatanggap, kundi dahil sa kahabagan ng Diyos. Amen! Sabi diyan, datapon salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung ano naranasan mo pagpapala ngayon, dating walang-wala ka, ngayon pinagpala ka ng Diyos dahil sa mahal na Panginoon yan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kung umaasenso ang buhay mo, nagiging marangyang buhay mo. Dati, hallelujah, nandoon, na walang kalusugan ng katawan, ngayon malusog ka na. Dati wala kang pinansya, ngayon pinagpala ka na.
Dati wala kang tahanan, ngayon may tahanan ka na. Bumibila ka lang ng tahanan, bumibila ka ng mga sasakyan. Amen? Ang sabi ng Biblia, ikaw daw, o tayo daw, dapat ay magpasalamat sa Diyos dahil siya ang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Kaya sa ating malalagawain, kahit saan ilagay pag tayo nag-anniversary sa main church, dapat ang mga mananampalataya ay nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Kahit saan tayo, kahit saan dalhin, kahit saang location yung ating malalagawain na pagdalausan ng ating anniversary, dapat pumupunta tayong lahat. Dapat nakipagkaisa tayo dahil tayo ay nagpapasalamat. Dahil sa mga natatanggap nating biyaya, sa natatanggap nating mga pagpapala, dahil sa mga bunga, dahil sa mga panalangin at pagpapagat pag-aayuno ng ating mga magulang sa Panginoon, ito na yung ating magagawa. Tayo ay magpasalamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Kung ano naranasan natin ngayon, kung anong kalagayan meron tayo ngayon, amen, yan ay dahil kabagan ng Diyos. Yan ay dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin. Amen? Nasabi ko kanina, ayaw ng mahal na Panginoon na tayo manatili at masaglak sa kasalanan. Ayaw nga ipakita ng mahal na Panginoon sa atin yung mga bagay na nasa libutang ito, na pansamantala lang. Nakikita natin mga minamahal, mga bagay sa libutan. Pero pinapakita ng Diyos sa atin yung mga bagay naman na panglangit. Mga bagay na panglangit. Mga dakilang himala, preba at ebidensya na hindi lamang dito sa lupa, kundi panglangit. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Pero yung iba ang nakikita, mga bagay na pansamantala. Yung iba, yun ang miniibig nila, yun ang minamahal nila, yung mga bagay na pansamantala. Pero higit nating ibigin, hindi yung bagay dito sa libutan, kundi yung mga bagay na panglangit. Kasabi ng ating nabasa, ang Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto 2:14 ang talata. Tatapwat salamat sa Diyos na laging pinapagtagumpay tayo kay Kristo. Sa pamamagitan natin ay ipinahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Sabi ng Biblia, salita ng ating mahal na Panginoon, hallelujah! Sabi diyan, mga minamahal, 2 Corinthians chapter 2, verse 14. Ang sabi niya, now thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ, and make it manifest the Savior of His knowledge by us in every place. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sa Tagalog, datapat salamat sa Diyos na laging pinapagtagumpay tayo kay Kristo, at sa pamagitan natin ay ipinahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Amen? Kaya pinapakilala natin sa bawat dako. Ipinapakilala natin sa mga tao. Ipinagsisigawan natin sa mga tao na tayo ay merong makapangyarihang Diyos. Amen. Ipinagsisigawan natin sa mga tao na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade ay merong makapangyarihan at tunay at nag-iisang Diyos. Amen? Amen. Ating mga magulang sa mahal na Panginoon, yun ang kanilang ginawa. Ipinapakilala nila sa atin ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na, praise the Lord!
Kasi napakalinaw ng ating nabasa. Amen? Datapasalamat sa Diyos na laging pinapagtatagumpay tayo kay Kristo. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord! Kapag nakaranas ka ng pagsubok, nakaranas ka ng pag-uusig, after nun, naranasan mo, hindi ka tumalikod, hindi ka nanghina, kundi mas lalo kang hallelujah, naniwala, nanampalataya at nandalig sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Isa pinanghihinaan ka ng loob dahil mahal na Panginoon, bakit wala ako nagdugos sa iyo? Amen. Itinuro sa atin ng ating mamagulang sa mahal na Panginoon, manampalataya tayo sa Diyos. Manalig tayo sa mahal na Panginoon. Huwag tayo mag-alinlangan sa mahal na Panginoon. Kahit yung mga loved ones natin, yung mga anak natin, nandiyan. Lalo mga kabataan ngayon. Amen. Amen. Huwag kang manginawa. Patuloy kang manalangin. Patuloy mo idulog sa mahal na Panginoon. Dahil dati isang araw, pag nakita na ng Diyos na ang mga tao ay nandiyan na, ang mga loved ones mo ay nandiyan na, ang mga anak mo nandiyan na talagang ayaw magligo sa Diyos, darating ang paalala ng Diyos. Darating ang ahabagan ng Diyos. Amen? Amen? Dahil nakikita ng mahal na Panginoon pagsisikap natin. Nakikita ng mahal na Panginoon ang pagtangis natin. Nakita ng mahal na Panginoon ang paghingi natin ng tulong sa Kanya. Amen? Kung hindi mabuti, hindi mabait ang Diyos, hindi natin pag-uusapan ang 51 taon. Sabi nga ng ating beloved minister Willie James Common Almeida Jr. nung Sunday kasi na siya po'y aming kausap, nakakabitin ng oras, nakakabitin ang maghapon hanggang gabi, nakakabitin kung pag-uusapan natin. Amen? Amen? Ang tagumpay ng 50 years last year, iba rin ang naramdaman natin ngayong 51 na ang gawain. Grabing pagkilos ng presensya ng Diyos. Ipinaramdam ng mahal na Panginoon na tayo hindi niya iniiwan at hindi niya tayo pinababayaan. Amen? Habang ongoing ang gawain, mga minamahal, may mga nagpapabautismo, tumatanggap pa lang sila sa bautismo, mga minamahal. Yung mga naka-wheelchair, yung mga nakaupo, yung mga paralyzed, yung mga may sakit, pinatatayo na ng mahal na Panginoon. Pinapalakad na ng mahal na Panginoon. Yung mga may sakit, mga minamahal, instant na pinapagaling ng Diyos. Amen! Dahil pagpapatunay, yan ang ating tagumpay. Dahil tayo ay merong pananampalataya. Amen? Na ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. 1 John chapter 4 verse 4. Basahin po natin. Ganda na po ang ating manunugtog, ating mga awit. Hallelujah, praise God. 1 John chapter 4 verse 4. Dito po sa aklat ng unang Juan 4:4 ang talata. Kayo'y sa Diyos, mumuntikong mga anak, at iyong dinaig sila, sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa sa sanglibutan. Amen. Palapakan natin. Matunog na palakpak na mahal, ipabot natin sa Diyos. Labang sabi na, praise the Lord! Anong sabi ng Biblia natin nabasa? Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Ang sabi dyan, kayo'y sa Diyos. Lahat ng sa Diyos, magsabi ng Amen. Mumundi kong mga anak, at inyong dinaig sila, sapagat lalong dakila siyang nasa inyo, kaysa nasa sanglibutan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon.
Amen? Ano ba ang sa libutan? Mga paggawa ng masama, paggawa ng kasalanan, dahil sila ay naging alipin ng kaaway. Pero tayo, sabi ng Biblia, mga mumutikong mga anak, dahil tayo ay sa Diyos, nakakilala tayo sa mabait at mabuti at mapagmahal na Diyos. Ang sabi ng ating nabasa, tayo ay dumaig sa sanlibutan, sapagkat ang nasa atin ay higit kaysa sa nasa sanglibutan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Sabi ng iba, hindi lalago, hindi dadami ang membro, hindi magtatagal ang gawain ito. O ngayon, 51 years na ang gawain. Bawat gawain, bawat araw, bawat minuto, bawat oras, segundo ng buhay natin, anas tayo ng mga biyaya at mga pagpapala mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya kung may nagsasabi at tayo wala sa katotohanan, panghawakan natin, tayo ay nasa buong katotohanan. Nilalakipan ang ating gawain, nilalakipan mismo tayo ng presensya ng Diyos. Mismo sa bawat individual sa atin, bawat isa sa atin, ay merong great signs, wonders, and miracles. Tagumpay na binibigay ng mahal na Panginoon sa atin. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga bawat outreaches ngayon, magdiriwang na naman ng kanyang mga kanya-kanyang anniversaries. Dito sa lugar natin, 17 years sa Baknotan. Ano na mumutawi sa ating mga labi? Tayo ay hindi pinababayaan ng Diyos. Sumasagana ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin. Dahil, ang sabi ng Biblia, ang Diyos mismo ang nagbibigay tagumpay sa kanyang banal na gawain. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord! Kaya nga sabi ng ating mga pastor, ang mga anak ng Diyos dapat malakas mag-praise the Lord. Malakas pumalakpak. Pagtatagumpay na balakpak. Pagtatagumpay na pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo mawit, tayo magpuri, tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Awitan natin ng Diyos, pasasalamat. Hallelujah. Sa ating mga viewers, tayo mawit, magpuri sa Diyos. Pasasalamat sa iyo'y hatid ng puso umiibig, o Diyos iyong dinggin. Ang buhay kong ito halaan sa iyo, papuring aawitin para sa iyo lamang. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanda, ako ngayon'y bago. Kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko yan Lord sa iyo, Jesus, aking Diyos. Hallelujah. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat,
pangako mo sa akin. Hallelujah! Praise the Lord! Oh, Jesus, salamat mo at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. Kahit magulaw ang mundong hinagis na, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid, pala Panginoon, ng pusong umiibig, Diyos iyong dinggin. Ang buhay ko ito nagkalaan sa'yo, papuring aawitin para sa'yo lamang. Oh, Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon di man, hallelujah, Ako ngayon'y bago. we worship you, Lord. Kahit magunaw Hallelujah.